Brother Eli, ang tanong ko po ay ganito. Kung lolobin po ng Diyos na ako ay maanib, ano po ba ang karapat-dapat kong gawin upang makapanatili po akong tapat na lingkod ng Diyos? Maganda po ang tanong nyo, isang tanong ng nagpaplano na determinadong makatapos. Alam nyo, yan ang pinakamaganda sa mga tanong na inaantay ko sa mga tao. Sa ating pagtanggap sa paaral ng Diyos, ano dapat nating gawin? Yan po ay diwa ng Biblia kasi sinasabi dun sa 14:28 ng Lucas. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Sa makatwid, diwa ng Diyos po yun, kapatid. Yung makatapos, ayaw kasi po ng Diyos na yung isang pinasimulang gawain ay hindi tatapusin. So napakaganda ng tanong nyo, and I appreciate it, na paano kayo makakatapos, paano kayo makakapanatiling tapat sa paglilingkod nyo sa Diyos. Iisa lang naman po ang paraan, kapatid. Para tayo makatapos, makapanatiling tapat, may hinihingi po ang kasulatan. Babasahin natin sa 2 Timoteo 4:6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Pakinggan nyo. Sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ito po'y sinabi ni Pablo nung mamamatay na siya. Apostol po siya ni Kristo. Nung mamamatay siya, sabi niya, ako'y iniaalay na. Ang panahon ng pagpanaw ko dumating na. Anong ginawa niya? Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Nakita nyo ang sinabi ni Pablo? Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Yun po ang mahalaga, kapatid. Yung maingatan yung pananampalataya. Sabi nga sa English, kung babasahin po natin yan, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So, ang pinakamahalaga po, kapatid, para matapos mo, maingatan mo pananampalataya. To keep your faith. Paano po ba ang pag-iingat ng pananampalataya, kapatid? Sa 10:38 po ng Ebreo, ganito naman ang sinasabi. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayan, para po maingatan ng pananampalataya, walang urong-urong dyan, kapatid. Pag inumpisahan mo, dire-diretso yan. Iingatan mo yung pananampalataya mo, at para maingatan yung pananampalataya, ito naman po ang kailangan para makadire-diretso ka. Nasa Kolosas po yan, 1:23. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Ayon, sa ebanghelyo po kayo mag-foundation. Kung tunay na kayo ang wikay mamamalagi sa pananampalataya, if you are really going to continue in faith, nababaon, matitibay, di makilos sa pag-asa sa kay Brother Eli, hindi po. Ang tao namamatay, nawawala. Maaari pong bukas makalawa, sa ilang panahon, mawala ako. Baka mamaya pag nawala ako, titigil na kayo. Hindi po ganon. Ang kailangan, mamamalagi sa pananampalataya, nababaon, matibay, di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Kaya yung pong ebanghelyo na inyong napakinggan, tandaan nyo po yon. Mawawala po kami, pero yon mananatili. Ang salita ng Diyos, mananatili hanggang sa mawala ang langit at ang lupa. Ang sabi ni Kristo, ang langit at ang lupa ay lilipas, ang salita ko ay hindi lilipas. Yun po ang panghawakan nyo.
Yun ang pinakamagandang paraan ng pagtatapat. Manghawak po kayo sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos. Yun ang lagi niyong titignan. Alam mo, may nagkamali sa inyo, may nagkasala sa inyo, hindi naman po yun ang pinasukan nyo eh. Ang pinasukan nyo yung aral. Bayaan mong magkamali sila, di tuloy kayo sa aral at kayo magiging dapat sa Diyos. Yun po ang sabi dyan. Pwede bang pakipaliwanag mo yung tungkol sa doktrina na once saved, always saved? Ito ba ay sinasang-ayunan ng Biblia o ano? Alam mo, kapatid, hindi totoo yung once saved, always saved. Ang salvation nag-uumpisa sa pananampalataya. Pag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, then nag-umpisa na yung salvation. That is the first step to salvation, to have faith in the Lord Jesus Christ. But you must not only have faith, you must continue. 8:31 of the book of John, it says, Then said Jesus to those Jews which believe on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Therefore, it is very clear in the verse that some of the Jews have faith in him already. They believed on him. And what he said is, if those that believe will continue in my word, then ye are my disciples indeed. So to become a real disciple or undoubtedly a disciple of Christ, you have to continue in the word of Christ. You have to continue in his teachings. You do not stop there by faith. Because even though you have faith, there are those who have faith that falls later. Let us read. In the book of 1 Timothy, chapter 5, verse 11, 12. But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation, because they have cast off their first faith. Tagalogin natin. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao, sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo, ay nagsisipagnasang mag-asawa na nagkakaroon ng kahatulan sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya. Tinan mo, itinakwil nila yung unang pananampalataya. What they have started, nagkaroon silang pananampalataya, nasa first step na sila ng salvation, ay itinakwil nila bandang huli, nag-asawa sila, kinalimutan nila yung aral. So, hindi totoo na yung once saved, always saved. Kasi, nasa first step na ng salvation, saved na. Na-save na sa world, na-save na sa kasalanan. Tapos, itinakwil nila yung unang nilang pananampalataya. So, hindi na sila maliligtas. Anong katunayan? Yung first step of salvation, yun ng faith, you are saved by faith. 2:8 ng Efeso. For by grace are ye saved through faith. How are you saved? By grace, you are saved through faith. But if you are going to live that faith, are you going to be saved? Let us read 5:12 of 1 Timothy. Having damnation, because they have cast off their first faith. Although they are already saved by faith, through grace and faith, but if they live that faith, they will be having damnation. Totoo ba ngayon yung once saved, always saved? If you will live the faith, although you are saved in faith, if you live that faith, you will receive damnation. Katunayan, 13:5 of the book of 2 Corinthians. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Sa Tagalog, it says, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na? Kita mo, kahit nasa pananampalataya, kahit saved ka nasa pananampalataya, nasa iyo na si Kristo. Pag hindi ka mananatili sa pananampalataya, iiwanan ka ni Kristo, itatakwil ka. So, hindi totoo yung once saved, always saved.
Another proof is in the book of Hebrews, chapter 6, verses 4 and 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. Tagay natin sa Ilocano. Tasaan na mabalin, adagiti nalawagan iti naminsan, ket naramanan dati sagot a nailangitan, ket naaramid da a mairaman iti Espiritu Santo. Ket naramananda, tinaimbag asa uti Dios, ken dagiti pannakabalin ti biag a mapasungad. Ket kalpasan na, simminada, saan a mabalinen a pabaruan ida iti panagbabawi. Idintong inlansada manen a maipaay kadakwada ti anak ti Dios, ket isu imbabainda iti sangwanan dagiti amin at tattao. Ayan, sa Tagalog, Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. ang liwanag niyan, kahit na naligtas ka na dahil sa pananampalataya, kung hindi ka naman mananatili, nahiwalay ka, ay wala ka ng pag-asa. Kaya yung doktrina, once saved, always saved, yan po ay kalaban ng Biblia. Yan po ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. I hope you understood. Brother Eli, salamat sa iyong paliwanag. At nagpapasalamat ako sa pagtanggap mo, pagsagot mo ng aking mga napakaraming tanong. At mula nito ay lalong lumiliwanag ang aking pagkaunawa sa mga bagay-bagay na kung saan ay aking tinanong, Brother Eli. Once saved, always saved. Totoo daw po yan? Hindi po totoo yan. Once saved, always saved. Once saved, but if you are not going to be careful, you will not be saved in the judgment day. Mapapahama ka po. Pakinggan nyo ha. Sa 2 Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. O tinyo, tinatakwil din ng Diyos ang tao eh. Yan, nasa kanya na si Kristo. Sumasampalataya na siya. Pero itinatakwil pa eh. Bakit? Meron po kasing dahilan para ang Diyos itakwil niya ang tao. Pag nagpabaya ka, kahit na inailigtas ka niya na sa kasalanan, inalis ka niya na sa kadiliman, nagpabaya ka, ay tatakwil ka niya. Pakinggan niyo ang unang Kronika 28:9. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ng lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Ayan. Sabi diyan, kung pangitaon mo siya, hikaplagan mo siya. Apan kung biyaan mo siya, isalikway ikaw niya sa walay katapusan. Di ba? Itatakwil ka rin niya pagka ikaw ay pababayaan mo ang Diyos. Kaya dapat, once you are saved from the power of darkness, and once you have known the righteousness of our Lord, mag-iingat ka. Pag hindi ka nag-ingat, mahihiwalay ka rin. Si Judas nga apostol pa kung mo nagtraidor, napahamak. Di ba? Napakarami pong mga napahamak ng una, hindi na natili, nahiwalay. Pakinggan nyo sa Efeso 4:18 hanggang 19.
na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. O yun, sabi ng Biblia, sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, nahiwalay sila. O di dating kasama ng Diyos yan, nahiwalay sila sa Diyos. At alam nyo yung nahiwalay sa Diyos, dati mo nang kasama ang Diyos, tapos humiwalay ka, wala ka pong kaligtasan nun. Sa 4:6 ng Ebreo. Pakinggan nyo po. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yeah, wala na pong pag-asang mabago pa sa pagsisisi yung nakaliwanag na, nakalasap na ng salita, nakaalam na ng kapangyarihan ng panahon darating, at saka nahiwalay sa Diyos. Kaya yung salita na once saved, always saved, wala pong ano yan. Walang batayan sa Biblia yan. Mali pong aral yan, kapatid. Yung Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isa. Kung wala ang anak, walang Diyos. Kung walang Espiritu, walang Diyos. Kung wala yung Ama, walang Diyos. Ganun po kasi yun eh. Hindi totoo na iisa lang yung Ama, yung Anak at saka Espiritu Santo. Hindi po totoo yun. Basahin natin ang Henesis, kapatid na Mel, 1 at versikulo 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kung nag-iisa siya, sino ang kakausapin niya? Ano ba ang Diyos? Hindi naman ang Diyos parang kagaya ng tao na nasisiraan ng ulo na kinakausap yung sarili niya. At saka ang Diyos marunong ng grammar yon. Kaya nga ang sabi niya, lalangin natin. Bakit natin? Kasama siya. Ikaw naman, sasabihin mo iisa siya. Ba't naman iisa siya? May kausap siya. Hindi ba? Ang Biblia, tama ang pagkasabi, nung lalalangin ng Diyos ang tao, sabi niya, may kasama siya. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis. Sino ba ang kausap niya na pareho sila ng larawan? Magkamukha sila. Magkawangi sila. Sino yung kausap niya na yon? Basahin natin ang Kolosas 1, versikulo 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Mel, sino yung kapareho ng larawan ng Diyos? Ang anak po, kapatid na Eli. Oo, kahit naman sa literal mo daanin Sino ang unang-unang kamukha ng anak? Di ba, mas madalas ang kamukha ng anak yung magulang, Gadmel? Tama po yun. Kaya ang kamukha ng ama, yung anak niya, si Kristo yon. Siya ang kanyang kalarawan. 1:3 ng Ebreo. Basa. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ayan, yung palang lumuklok sa kanan ng Diyos, yung lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, siya ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, kamukha ng Diyos, yung nakaluklok sa kanyang kanan. Sino ba yung nakaluklok sa kanan niya na kamukha ng Diyos? Sa Kolosas 3, versikulo 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos.
Sino yung nakaupo sa kanan ng Diyos, Brad Mel? Di ba si Kristo? Opo, maliwanag po. Di ba si Kristo, yung nakaupo sa kanan ng Diyos, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos? Tama? Tama po, kapatid na Eli. So, ang kamukha ng Diyos at kawangis ng Diyos, yung kanyang anak. Tama? Tama po yan. O, sino ang kausap ng Diyos nung sabihin niya, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis? Hindi ba yung kanyang kamukha? Tama po yun, kapatid na Eli. Sino ba yon? Nakasama ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Basahin natin ang Juan 1:1 hanggang 2. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sino yung kasama ng Diyos nung ginagawa ang lahat ng bagay? Sino kasama ng Diyos, Brad Mel? Ang tawag po ni San Juan, verbo po, kapatid na Eli. Ilagay mo nga uli yung Juan 1:1 sa screen. Sabi ng Biblia, nang pasimula ang berbo ay sumasa Diyos. Ano ba naiintindihan mo dun sa salitang sumasa Diyos? Yung berbo ba mismo, yung kanyang sinasakanyahan, Daniel? Hindi po, kapatid na Eli. May magkaiba po silang kalagayan, kapatid na Eli. Oo, tama. Sabi kasi sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Nakasama ng Diyos yung Word, yung berbo. At yung berbo, Diyos din yun, sabi ni San Juan. Sa Ilocano, ang sabi doon, idi punganay ada ti verbo. Ket ti verbo ada iti Diyos. Ket ti verbo isu Diyos. Dos. Isu metlaing adat idi punganay iti Diyos. Dagiti isu amin na paadada gapuken kuana. Ket no isu awan tinapaada kadagiti ada. Okay, tamo na. Kung wala siya, walang kasama na siya ng Diyos eh. Kaya nga gumawa ang Diyos ng lahat ng bagay, kasama siya. O ngayon, sino ba yung berbo na kasama ng Diyos sa 14, Brad Mel? At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Yan pala yung bugtong ng Ama, siya pala yung ipinanganak ng Ama, yung berbo. Si Kristo yan. Yung Ama at saka si Kristo, mag-ama ang tawag ng Biblia. Iba yung Ama, iba yung anak. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo tungkol sa Ama, kapatid na Mel? Pakibasa mo nga yung 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, the Father is greater than me. My Father is greater than I. Sa Ilocano, tani Ama, dakdakel ngem siyak. Tamo? Ni Ama, dakdakel ngem siyak. My Father is greater than me. O di hindi siya yung Ama, sasabihin mo, siya rin yung Ama, siya rin yung Espiritu Santo. Anong oneness? Meron ka bang mababasa sa Bibliang oneness? I-type mo nga yung oneness, Brad Mel, kung merong ganun salitang oneness sa Biblia. Oneness. Sinerge po ng computer sa buong Biblia, ang resulta po, kapatid na Eli, ay no word or phrase found. Hindi totoo yan. Sa Biblia, iba yung Ama sa anak eh. Ang katunayan, pati nga Espiritu Santo, iba sa Ama at anak eh. Mateo 3:16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati
at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Napakaliwanag yan na binobotismohan yung anak nandun sa ilog ng Jordan kasama si Juan. Pagkabotismo, umahon siya. Tapos nabuksan yung langit, ang Espiritu Santo dumadating sa kanya, bumababa. Pwede yung Espiritu Santo nasa langit. Yung anak nandun sa ilog ng Jordan, pareho ba yon? Nandun sa ilog ng Jordan yung anak, yung Espiritu Santo bumababa sa langit. Di magkaiba sila? O tapos, may nagsalita sa langit, ito ang aking anak. Di nasa langit naman yung ama. Si Kristo nasa ilog ng Jordan. O yung Espiritu Santo nasa pagitan nilang dalawa. Magkakaiba yan, kapatid. Ako po ay dating Katoliko. Ako po ay naguguluhan at ako po ay nagsusuri. Ano po ba ang tunay na sekta ng pananampalataya? Ano pong relihiyon? Ano pong iglesia? Ang alin po? Ang tunay na... Ang tunay pong tinayo ng Diyos. Ang pakinggan nyo. Kayo may sabi, ang ganda nun sabi nyo, tunay na itinayo ng Diyos. No? Kasi ang Diyos naman talaga nagtayo eh. Hebreo 3:4, pakilagay sa screen. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sino po nagtayo? Ang Diyos. Kung ang Diyos ang nagtayo, ano pangalan ng tinayo ng Diyos? Pakinggan nyo sa 43:7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Sabi niya, bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha. Sa aking... Ang lahat ng sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Bigyan kayo halimbawa. Halimbawa, asawa ni Pedro. Hindi ba nakadikit lagi yung pangalan ni Pedro? Pagka-pag-aari ni Pedro, asawa ni Pedro. Kalabaw ni Pedro. Bahay ni Pedro. Anak ni Pedro. Bakit? Kasi pag tinawag mo yung anak ni Pedro, anak ni Juan, masama implikasyon nun. Ibig sabihin na nasingitan si Pedro. Di ba? Kaya lahat ng pag-aari ni Pedro, tinatawag sa pangalan ni Pedro. Kaya nga pati titulo ng lupa ni Pedro, Pedro nakalagay sa kanyang titulo. At, halimbawa, yung kalabaw niya, kanya talaga ang nakahero, Pedro. Ganun ang Diyos. Yung sa kanya, tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya yung iglesyang nasa Biblia, 2 Korinto 1:1, pakilagay. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At si Timoteo na ating kapatid. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Ayun. Ayun po eh. Iglesia ng Diyos ang tawag sa iglesyang nasa Biblia. Iglesia ng Diyos. Hindi El Shaddai. Iglesia ng Diyos. Yan ang nasa Biblia. Hindi rin Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Wala po sa Biblia yan. O huwag kayong magagalit mga kababayang Katoliko, mahigit pong 300 ang Katoliko rito ngayong gabi. Babasahin ko ang Aklat Katoliko, ang sabi, yan daw pangalang Iglesia Katolika, noon lang 1870 yan nag-umpisa. Hindi kay Kristo nang galing yan. Pakinggan nyo sa Catholic Discourses on the Apostles' Creed. By Reverend Clement H. Kroc sa page 191. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kita nyo, the bishops assembled decided upon this official name. What is the official name? The Holy Catholic Apostolic Roman Church. La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Kailan ho nilagay yung pangalan na yon? Nung 1870. 1870.
100 taon pa lang mahigit po yung pangalan na yan. Kaya hindi yan ang pangalan ng nasa Biblia. Ang nasa Biblia po, Iglesia ng Diyos or Church of God. Yan po ang nasa Biblia. Nabasa naman 12 beses pong mababasa sa Biblia yung salitang Iglesia ng Diyos sa iba't ibang talata ng Biblia. Yun po ang nasa Biblia. Yan po sagot niyan, kapatid. Kasi po, meron pa rin akong pangalawang katanungan. Naitayin ko na po na rin katabi ko yung pong si Kristo, kung anong kalagayan. Mangyari po, kaya ko po kasi tatanungan ito dahil na yun nga pong mga katulad nga ka ni Iglesia ni Kristo. Kaya ko po naitanong ito dahil na kung ako pinapitan uli, sasabihin ko ang tunay na iglesia, yung iglesia ng Diyos. Kasi ganito, parang ganito po, kapatid. Halimbawa, pupunta ka sa Kabanatuan, nasa Maynila ka. Ang una mong tinitignan sa bus, yung signboard. Di ba? Kabanatuan. Hindi naman basta bus, kahit ano, basta bus, sakay ka. Air condition nga yung bus mo, punta pala ng Bicol. Saan ka makakarating? Di sa Bicol, hindi sa Kabanatuan. Kaya titignan mo po signboard. Ang isa sa pinakamagandang pagkakakilanlan ng tunay na samahang sa Diyos, yung unang-una yung pangalan. Pero hindi po natatapos sa pangalan. Kasi merong iba, ginagamit yung pangalan, panluloko naman. 139:20 ng awit. Basa. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Minsan, may gumagamit naman ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya dapat, hindi pangalan lang, pero ang pangunahin po, pangalan. Susunod doon yung mga doktrinang sa loob. Kasi po, kung halimbawa, pangalan nga, iglesia nga ng Diyos, doktrina naman ng demonyo nasa loob, katakot-takot na lukuhan, hindi rin sa Diyos yun. Kaya, pangalan at pakatapos, yung aral. 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Saan ho makikilala? Hindi sa kapilya. Hindi sa dain ng miyembro. Ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. Ang sabi ng Biblia. Malalaman mo naman kung sa Diyos babasahin kung wala sa Biblia, hindi sa Diyos yun. Meron nun nagtuturo, kagaya ni Kibuloy. Pabasa mo sa Biblia, wala. Biro mo, pinalitan na raw ang anak, siya raw ang bagong anak. At ang bagong Jerusalem daw, ang Davao. Bago natin pakita, basahin muna natin yung 21:1 hanggang 2 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo. At nakita ko isang bagong langit, sabi ni San Juan, isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa na param at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Saan daw manggagaling yung bagong Jerusalem? Mananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Itong kadali-dali ngayon ni Kibuloy, ang bagong Jerusalem daw Davao. Yung bagong Jerusalem sa Biblia, mananaog yun mula sa langit buhat sa Diyos. Ito naman Davao, hindi naman mananaog at nandito na nga yung nakita ni San Juan na bagong Jerusalem, mananaog galing sa Diyos. Ito naman, ang Davao City raw, ang bagong Jerusalem. Ayan. This is the New Jerusalem. Ang New Jerusalem pala simento at kahoy alin daw yung New Jerusalem na yan? Asan daw yan? Lagay natin. It is the kingdom of God with the Spirit that says, not my will, but thy will be done in our lives, Father. He has chosen Davao City to become His New Jerusalem. Tamo? Sabi ni Kibuloy, pinili niya ang Davao City para maging bagong Jerusalem. Sabi ni Kibuloy yan. Ang sabi naman ni San Juan na apostol, nakita ko ang bagong Jerusalem, bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Davao ba yun? Kaya, madali namang makita kung niloloko ka ng pastor kung hindi. Basahin sa Biblia. 7:17, balik sa screen. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban,
ay makikilala niya ang turo. Turo, aral, hindi kapilya, hindi dami ng miyembro, hindi Amerikana, hindi nag-aral na ministro. Kung nag-aral, totoo na, hindi po totoo yun. Makikilala sa turo, yung aral ang batayan. Hinahango ba sa Biblia o nagsasalita ng mula sa sarili? Yan. Yan po ang unang-una sa lahat, yung aral. Kailangan nasa Biblia po yung turo. Ganun po yan, kapatid. Okay na po?